Balir kaya? Oh! Lunox. Okay, bossing amo. Medyo may honest ako dito, hindi ko to gusto. Mahirap ng Lunox. Mahirap yung Lunox kasi parang mag-aagawan sa pera si Goodnight tsaka si Kenji, tol. Pero hindi naman natin malalaman kung baka ito yung tipo na pre-practice na kakaiba na talaga yung lason. Game 2 na ng Fnatic Onyx laban sa Team Falcons. Makakuha na naman ba tayo ng another 2-0 o makakita na ba tayo ng una nating 1-1? Punta na tayo sa ating casters, Shantel at OSX. Kayo na to. Sky Kings ang nangunguna ngayon sa serye na to with a 1-0 in match point. Ang ganda din nakita nating performance from Team Falcons comparing from what they have been through sa kanilang playoffs. It's a better version of Team Falcons ni Ate Chantel. Talagang mag-a-agree ako dyan. Nakita natin at napanood, nasaksihan kung paano maglaro ang Team Falcons at sobrang saglit lang yung kanilang naging preparation coming to this game. Sobrang lakas ng team na kalaban nila galing sa isang prominent din na region, and to be able to perform ng ganong klase is talagang masasabi natin na nag-improve ang Team Falcons. Ngayon, dito para kay Ding. Pero wait lang sa may bottom lane. Parang si Kuya Lark ay medyo mahihirapan habang si Super may kita dito. Ginamit ang Cutthroat. And first blood, makuha agad ni Kyrie para dito sa ating laban. At unang ang sinimulan dito ng isang aggressive sneak peek, di pa ganun ka-ready ang Team Falcons in terms of counterplay, even counter-aggressive match sa mga ganitong klaseng contention against the Turtle. Oo nga, more on burst pa naman din sana gusto mo pag meron kang Lunox. Gusto mo as much as possible mauna na agad. Pero makikita natin si Ding. Ang magiging target nila, kapatay siya ni Luti. Ginamit na rin ang Tempest of Blades pero hindi sapat para makuha dito yung pagong. Makikill pa dito si Kenji at aalis dito agad ang mga players ng Onyx. Mission accomplished na raw. Pwede na umalis pero hindi pa pala yata tapos. Si Super ang kanila makakuha. Super ganda play para dito sa side ng Fnatic Onyx. Very intense. Continuous ang kanilang ginagawang play. Pero sa bottom lane, ito na yung superhero ng mga hero ng Fnatic Onyx. Parang ito yung ginagawa nila pero si Keyboy, isang wild charge lang. Makatakas na agad pero merong final slash para kay dito kay Ding. Pero again, this is Keyboy, mabilis lang para makaalis sa kanya. At si Super dito may pilitan na mag-flicker out. At hindi na makakatakas pa. Parang pala Tetris. Dito ang ginagawa ng Fnatic Onyx na saktong-sakto. Para sa side kasi dito ng Team Falcons, nagiging problema for them is wala pa silang burst. Mahirap para pumasok kay Goodnight from time to time. And speaking of, mas mahirap para sa kanilang pumesto dahil yung frontliner dapat nila ay makapatay pa nga habang si Lark dito labang kay Kimboy. At siya medyo delikado yata kanilang gustong gawin. At si Kenji dito, Tempest of Blades paalis pero ginamit yung flicker ni Luti para makasecure ng kill. Pero si Chewy napatay sa may bottom lane. Fnatic Onyx giving pressure sa pagkuha ng objective. Para makahabol sila dito against Fnatic Onyx pero parang medyo mahirap yata. OSX kasi kahit yung purple buff, alam natin mahirap yung lane pag may purple buff na si Kyrie pa may gamit ng Fanny. So habang ina-explain natin yun, nakuha naman nila si Lark. At pwede pang dumiretso dahil nakapwesto dito dalawang players ng Fnatic Onyx. Napagandang frigate glacier para dito kay Sans. Pero Kiboy ang magiging sacrifice dito ng Fnatic Onyx. Nagamit na naman yung ultimate dito ni Kenji. Hindi pa rin nakakasecure ng purple buff ng magandang final slash. And look at that knock up. Nabaliktad pa nga dito na side ng Team Falcons. Pero makakabawi yata ilan sa mga players ng Fnatic Onyx. Si Ding ay medyo nagtahi. Tatlong players ang patay sa Fnatic Onyx habang si Ludwig ang kanyang katapat. Nandito na si Lark. At tingnan natin kung mabibigyan pa napakahunat ng Teresla. May kasama pa silang isa na dadating na shutdown para kay Ding. Napakagandang ginawa na implosion. Magandang recovery compared to what was missing sa early game. Grabe replay natin kasama ang face cam ni Kyrie pero napakagandang tunggol para dito kay Kiboy. Kaya si Lark na naman ang target nila at samahan pa na isa. Yung dalawang damager sana dito ng Team Falcons ay nawala na. At patay na rin dito si Super. Dahil dyan, Onyx, sobrang laki ng kalamangan dito sa ating laban. At ang parang pwedeng gawin na lang dito ng Team Falcons. Para makakuha din ng waves dahil nga kalbo na rin dito ang kanilang base. Tatlong inhibitor turns mukhang makakaawas. Makaiwas pa si Lark. Ay naku. Naabutan ni Kuya Kiboy. Naramdaman niya at nandito na. Naririnig na natin ang mga players ng Fnatic Onyx. Ginamit na yung wild charge at biglang nawala. Dito si Lark. Blade of Despair na may kasamang Sky Piercer. Mercy.
kailangan natin bawasan dito. Isa sa mga nagpapasakit ng ulo sa atin kung merong Lord ang side ng Fnatic Onyx. Ngayon, inaantay ng Fnatic Onyx na mag-flow yung kanilang minion. Wala dito si Kyrie at baka mag-secure muna ng purple buff if ever. Ginamitan din ng Guardian's Barrier para mas mapadelay pa at medyo mapagsabay-sabay dito ang pressure. Damage matutunan. Ay, penalty zone play! Napagod ang penalty zone. Grabe naman talaga si Lutfi para talagang gusto niyang tabiin ang mga players dito na Team Falcons. May one charge pa para kay Giboy. Grabe yung later skills na ipinapakita ngayon dito na Fnatic Onyx. Merong isang minion na pwedeng gamitin para mag-push ng Torre. Pero more on the safer side ang gustong gawin ng Fnatic Onyx. Nandito na rin si Kyrie. Kulang ngayon ang side ng Team Falcons. Ang tanong, madedepensahan ba nila yung Torre sa gitna mo kung hindi na dahil dediretso na rin dito ng Fnatic Onyx. Isang Torre na lang naiiwan. Kyrie pumasok na rin sa base. CW hindi na mapipigilan! At hindi na nga talaga dahil napag-flicker out pa nila. Doon na si Ding na supposedly taga-setup sana or taga-front ng Team Falcons at unti-unting nawawala ang buhay ng base. Pero kulang ngayon ang pang-fronta ng side ng Fnatic Onyx. Kailangan nilang antayin yung minion na dumating na dadaan dito sa may bottom lane. Nakaabang ngayon ang mga players ng Team Falcons. Kailangan kumapit ngayon sa kanilang base. Kailangan kumapit sa kanilang minions. At na-force out nga ang Tempest of Blades ni Kenji. Sinusubukan nila mag-wave clear dito. May Beatrix pa naman din si Lark. So this is the nature of having the Beatrix as meron din silang Ling. Sadly, hindi naging maganda yung naging wave control dito ng Team Falcons. Kahit na merong Ling, it's because of how dominating Fnatic Onyx in terms of the front line. At paano nila mahuli din dito si Goodnight. At this point, kulang sa damage at kulang din sa pag-counterplay ang Team Falcons looking at the items dito. Sinubukan din sana kunin doon si Kyrie pero hindi muna masyado mag-risk ang Team Falcons dahil kailangan nila ng matinding oras with this kind of lead na simula ni Fnatic Onyx. Grabe OSX dito yung pinaka sabihin na nating effect na nakuha ni Kyrie yung kanyang Fanny. Dumaan lang siya kanina na pa-brilliance niya dito si Goodnight. Wow! Bigla na wala si Kenji dito sa ating mapa and look at that Fnatic Onyx. Chef's kiss na makukuha itong Lord para sa ating 13-minute game. Nakakatakot talaga yung damage na yun, Ate Chantel. Kyrie with the BOD, Blade, at ang mismong Sky Pierce at even yung Blade of Heptasis na mayroon palang Oo nga. Malefic Roar. This is just purely physical penetration damage overload na merong Sky Piercer are very dominant in terms of damage at nagiging finisher din siya in most cases. Pero in this kind of situation, kailangan talaga makakuha ng isang magandang setup ang Team Falcons dahil nagawa na ito kanina. But sobrang daming nangyayari ngayon na kailangan din nila i-capitalize dahil meron ding Lord Ay, na lalapit din sa base. ako, nakita ko kasi yung cables ni Kyrie kaya napaay ako. Pero nga may kita natin may bawi yata yung design ng Team Falcons. Ginamit na yung Tempest of Blades. Naku, naiwan! Doon si Super, hindi pa nagamit yung kanyang implosion. Kaya naman double kill na para sa Fnatic Onyx. At sa laban ng Himpapawid, tuloy pa rin ang paglipad dito ng Sky Kings. Fnatic Onyx 2-0 para sa ikalawang laban ng MSC 2024. Isa na namang sweep ang ating natunghayan and this time around, Fanny naman ni Kyrie ang nagpakitang gilas